Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Loy Valdez at shoutout kay Romel Giacao. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! $3,000, alam mo ba? Kahit anong sabihin mo, maniniwala ako sa'yo. Oo nga dad, hindi naman natatakot si Nayaner, dahil alam ni Nayaner na laging babantayan ni dad si Nayaner sa anumang kapahamakan. 3,000, malamig ang pagkain. Halika na at kumain ka na. Kapag muling lumabas ang liwanag, lumilitaw ang mga matatamis na sandali sa hindi mabilang na masasakit na mga larawan sa isipan ni Aaron. Welcome summer, Nayaner. Hintayin mo ako, pupunta ako at ililigtas kita. Ito ang maliit na matamis na sandali na ang Aaron ay nakaranas ng pisikal at mental na pambobomba, at ang parehong pananampalataya at nawawalang ginawa. Pero yun lang. Ang nag-iisang spark ay maaaring magsimula ng apoy sa prairie. Halika, Magic Dragon, kahit ibagsak mo ako sa impyerno, hindi ko iyuko ang ulo ko. May huling say, ikaw, umalis ka sa daraanan ko. Umuungol. Boom! Sa galit na boses ni Aaron, biglang namumulaklak ang liwanag sa kanyang katawan, hanggang sa lumiwanag sa buong madilim na espasyo, hinayaan ang buong kalawakan na mamukadkad sa puting liwanag. Sa oras na ito, ang dalawang daliri ni Aoshi ay umabot na sa Aaron, wala pang 3 metro sa harap niya, at sa pagitan ng dalawang daliri, si Shenmang ay umabot pa sa Aaron. Pinoprotektahan ako ng gintong katawan. Gayunpaman, sa oras na ito, sumigaw si Aaron, na may pulang mata. Pagkatapos, kumislap ang kanyang diwa. Sa kritikal na sandali, humiwalay ang Aaron sa paraan ng Taiji ng pagbabago ng espiritu at tumalikod. Bagamat hindi niya naiwasan ang komprehensibong pag-atake ng dalawang daliring pumutol sa hukbo, lumihis man lang siya sa punto. Lumihis si Godmundon at tinamaan ang Aaron. Ang Aaron ay direktang tumalbog ng ilang metro. Ang gininto ang liwanag at masamang espiritu ng kanyang katawan ay bahagyang madilim at nanginginig, at ang mga pagsabog ng napakalakas na tingling ay nagmula sa kanyang utak at katawan. Kahit na ang pangalawang daliri ay nasira ang hukbo, ang Shenmang ay sobrang hegemonic, at ang mga ordinaryong tao ay maaaring mawalan ng espiritu sa ilalim ng pag-ataking ito, ang katawan at katawan ng Aaron ay protektado sa kritikal na sandali. Bilang karagdagan, bagaman medyo mahina ang pag-atake ng Aaron, pagdating sa depensa, kakaunti ang kanyang kalaban. Mayroong walang kamatayang Zuan armor, 5 elementong banal na bato at nakatagong gintong katawan. Nasira man ang hukbo, nasasaktan lang siya. Hindi ganoon kadaling patayin siya. Aaron likod bahagyang lumuhad sa lupa, dugo pulang mata ngunit mawala kalahati, inilalantad ang purong liwanag at malinis na mga mata, gayunpaman, ang pula ng dugo ay hindi lahat nawala bilang huling pagkakataon, ngunit mananatili ng maraming. Nangangahulugan din ito na ang dugo ng Magic Dragon ay nasa isang marahas na estado, at ang espiritu ng masamang espiritu ay nasa tuktok pa rin. Gayunpaman, ang kamalayan ng Aaron ay muling nang ibabaw sa katawan at kinokontrol ang dugo ng Magic Dragon. Siya ang bahala sa katawan niya. Siya at ang taya ng Magic Dragon, tama rin ang taya. Lu Wuzhen, naglalabas ka pa ba ng tubig sa ganitong oras? Si Aoshi ay natalo sa isang suntok at hindi nasisiyahang nakatingin kay Lu Wuzhen sa malayo.
Nasa luhushin ang mga salita ng pagdurusa. Bagamat may puso siya ng habag, noon pa man. Paano na ngayon? Humiwalay si Aaron sa paraan ng pagbabagong anyo ni Taiji sa Diyos, kahit na hindi niya naaninag kung ano ang nangyayari. Ngunit kapaki-pakinabang ba ang paliwanag? Paano maniniwala si Ashi? Damn it, kailangan mo akong pilitin na gumamit ng malalaking killing moves. Si Aoshi ay hindi nasisiyahan sa isang ugong, gumalaw sa kamay, ang banal na liwanag ng hininga ng dugong itim ay agad na nagiging isang dagat ng mga bituin sa likod niya. At halos sa oras na ito, dahan-dahan ding tumayo. Ang kalahating nakaluhod na bahagi ng Aaron. Nakaharap kay Aoshi, ang kanyang mga mata ay malamig at walang pakialam. Apat na kaluluwa ng hilagang underworld, isang pagbabago dalawa, dalawang pagbabago apat, bukas. Panguaks array, bukas. Apat na Diyos, bantay ng langit at hayop, bukas. 5 elementong bato, bumangon. Sky Fire Moon Wheel, pataas. Pinoprotektahan na naman ako ng gintong katawan. Boom! Ilang sandali, ang apat na kalsada ay napuno ng mga itim na masamang espiritu, ang kanilang buhok ay pula at puti, at may mga gintong figure sa kanilang mga katawan. Pagkatapos nito, lahat ng uri ng magic weapons ay nasuspine sa hangin. Ang bato ng 5 elemento ay nagiging 4 din, na nasa tuktok ng bawat isa sa 4 na figure, na naglalabas ng bahagyang gininto ang liwanag. Halika, laban, laban. Boom! 4 na boses ang sabay-sabay na umiinom, at pagkatapos ay ang Sky Fire Moon Wheel ay nagkatawang tao ng 8 channel ng enerhiya, nahahati sa 4 na katawan, handa nang umalis. Halika, mayabang na bata, natatakot ba ako sa iyo? Sa sandaling uminom si Aoshi, natunaw ang kanyang katawan sa anino at direktang umatake sa Aaron. Habang dumaraan ang multo, hinihila niya ang dagwang dagat upang ipagtanggol laban sa impyerno ni Buddha. Boom! Libu-libong anino ng direkta sa 4 na Aaron na tunay na katawan. Aaron baywang kabayo sa isa, 4 na mga numero itinaas pang palakol, kasabay matugunan 10,000 anino, ay isang slash. Boom! Sa tuktok ng kanyang ulo, libu-libong higanteng palakol ang tila naramdaman ang tawag ng kanilang amo. Pinalabas at inatake nila ang lahat ng anino sa mundo. Ang 5-star Godstone ay bigla ding nagbabago ng kulay at naglalabas ng liwanag na 3 kulay na liwanag, na nagniningning sa tunay na katawan. Kasabay nito, mayroong isang gintong katawan. Boom! Kapag nag-aaway sila, parang 1,000 tropa ang naglalaban ng sabay. May mga pagsabog sa buong mundo ng sabay-sabay, at lahat ng uri ng mga ilaw ay nagniningning, na ginagawang kahanga-hanga at makulay ang buong mundo. Wow! Sa lupa, ang lahat ay natigilan sa nakakagimbal na eksena. Ang gayong kahanga-hangang eksena ay talagang nakakabigla. Ngunit may isang tao na nagulat at nataranta. Nang makita niya ang gininto ang katawan ni Aaron, naramdaman na lang niya na may malakas na pressure mula rito, kahit na ang tunay na Diyos mismo ang makaramdam ng pagtaas ng pressure. Ano iyon? Sumimangot at mamulong si Lu Wuzhen. Ano yon? Ang kalikasan ay ang mahiwagang gininto ang katawan na nakuha ng Aaron. Habang ang 4 na gintong ilaw ay kumikislap sa Aaron, ang gininto ang liwanag ng Aaron ay lalong naging maunlad. 4 na sirang figure, matatakot ako sa iyo. Buksan mo ito para sa akin. Sa dagat ng mga dagwang bituin, sa gitna ng mga anino, umungal si Aoshi. Biglang sumilay ang isang mahabang itim na patpat mula sa kanyang kamay. Nang iwinagayway niya ito, ang mahabang ang itim na patpat ay biglang umatake ng may napakalaking enerhiya. Sa dagat ng mga dagwang bituin, lahat ng uri ng mga anino ay biglang sumayaw sa patpat, at ang pag-atake ay naging malaki sa isang iglap. Hindi sapat ang 4 na anino. Paano kung 8? Si Aaron ay nagbigay ng isang mabangis na ngiti. 4 na kaluluwa ng hilagang underworld, isang pagbabago 2, 2 pagbabago sa 4, 4 na pagbabago sa 8, bukas. Boom! 8 gintong liwanag biglang malaking flash, 8 katawan ang biglang tumayo, hindi pangkaraniwang kapangyarihan. Ano? Lumaki ang mga mag-aaral ni Lu Wuzhen at labis siyang nagulat. Hindi ba totoo na ang 4 na espiritu ng hanay ng hilagang underworld ay maaari lamang gawing 4 na espiritu ayon sa katawan, at sa wakas ay maging 4 na tunay na katawan? Paano? Paano magkakaroon ng 8 ang karamihan sa ibaba ay natigilan lahat, at marami pa nga ang tumalon? Oo,
Ang tunay na may-ari ng 4 na soul formation ng Hilagang Underworld, ang ginto ng pamilya Lu ay 4 na paraan lang. Paano Aaron? Ang mga tao ay nag-uusap, si Luroakshan ay magugulat din sa mga mata ng tunay na may-ari ng ang 4 na kaluluwa ng Hilagang Underworld, si Luroaksen. Hindi mo sasabihin sa akin na tinuruan mo pa siya ng paraan para magkatawang tao ang 8 tunay na katawan. Nang sabihin niya ito, halatang labis na hindi nasisiyahan si Luroakshan. Pagkatapos ng lahat, ang 4 na espiritu ng Hilagang Underworld ay talagang isa sa mga nangungunang kasanayan ng pamilyang Lu. Hindi lahat ng miyembro ng pamilyang Lu ay kwalipikadong matuto sa kanila. Si Luroaksen, na isa sa mga ganap na kayamanan ng pamilya Lu at walang talento, ay pinapabore ng kanyang mga matatanda at walang pagkakataong matuto. Si Luroakshan ay nag-iisip tungkol dito. Nakiusap siya kay Luroaksen na turuan siya ng maraming beses, ngunit sa bawat pagkakataon ay tinatanggihan siya. Bilang resulta, si Luroaksen ay hindi lamang nagturo sa iba, ngunit nagpakalat din ito ng walang pag-aalinlangan. Ang mukha ni Luroaksen ay malamig, at ang kanyang mga mata ay hindi kailanman umalis sa pigirenihan. Siya cheered, sa tingin mo maaari akong maging 8 tunay na katawan. Ang mga salitang ito ay, Luroakshan kaagad ng isang leng, ang buong tao ay pinalaki ang maliit na bukas na bibig, hindi mo gagawin. Bagamat hindi nagsalita si Luroaksen, halatang hindi niya ito itinanggi. Sa pagkakataong ito, halos mahati ang puso ni Luroakshan. Ibig sabihin, ang peak state ng 4 soul formation ng Northern Underworld ay hindi itinuro ni Luroaksen, kundi ni Aaron mismo. Paano naman yun? Noong 4 na taong gulang ka, sinimulan mong matutunan ang 4 na hanay ng mga kaluluwa ng Hilagang Underworld, at hindi mo kailanman nalampasan ang 8 pagkakatawang tao na sabik pa rin si Luroakshan. Kahit na hindi nasisiyahan si Luroaksen sa kanyang kwalifikasyon na pag-aralan ang 4 na hanay ng mga kaluluwa ng Hilagang Underworld, dapat aminin ni Luroaksen na ang talento ni Luroaksen ang talagang pinakamagaling sa pamilyang Lu, at hindi mas mababa sa kanyang sariling pag-iral. Ngunit hindi pa niya naabot ang taas ng kanyang paglilinang sa kalahati ng kanyang buhay. Paano ito makakamit ng Aaron? Gaano mo na siya katagal tinuruan? 3 araw. Bumalik ang malamig na mukha ni Luroaksen. Hindi lang labis na nagulat si Luroakshan, sa katunayan, ang puso ni Luroaksen ay nabigla din, kaya sinagot niya ang tanong ni Luroakshan ng napakapangit na mukha. Ilang araw lang ang inabot ng Aaron para pag-aralan ang 4 soul formation ng Northern Underworld, ngunit makakamit niya ang kanyang pangarap na hindi pa niya nakakamit. Sa sobrang talino niya ay nabugbog siya sa mukha. Gayunpaman, kung gaano kasakit ang kanyang mukha, kung gaano siya nagulat sa mga natamo at talento ng Aaron. Ano ang pinanggalingan ng taong ito? Ito ay pangopalakol, ito ang totem na bantay ng 4 na Diyos at mga hayop. Ito ay ang pag-atake at pagtatanggol ng apoy at isang kuryente. Ito ay ang kakaibang gininto ang ilaw upang protektahan ang katawan, at ang dugo ay maaari ring sumakit, mga tao. Ngayon, ito ay isang espesyal na 3 araw upang pinuhin ang 4 na hanay ng mga kaluluwa ng Northern Underworld sa sukdulan na sinasabi nila na siya ay basura, at hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Boom! Sa gitna ng kalangitan, 8 tunay na katawan ang umuungal laban sa natitirang anino ng libu-libong patpat sa dagat ng mga bituin. Sa pagtingin sa malayo, nakita ko ang hindi mabilang na mga anino na dumadaloy sa 8 tunay na Diyos. Sa gitna, hindi mabilang na mahahabang patpat ang tumama sa tunay na katawan, habang ang 8 totoong katawan na gintong palakol ay tumawid. Sa 8 makalangit na sunog na gulong ng buwan at 10,000 higanteng palakol na nakasabit sa itaas, nakaharap sa hindi mabilang na mga anino, mas nakakabaliw ang pumatay. Mahirap magpasya kung ang hindi mabilang na natitirang mga anino ay makakasakit sa 8 tunay na katawan o pumutol sa mga natitirang anino sa magulong daloy ng 8 tunay na katawan. What about Badaw? Aaron, I know your life acupoint. Sa anino, biglang uminom si Aoshi na may malamig na boses. Ang kanyang tunay na katawan ay nahaluan sa hindi mabilang na anino sa mahabang panahon. Nais niyang bigyan ng isang nakamamatay na suntok si Aaron, ngunit ang biglaang pagkakatawang tao ni Aaron ni Badaw ay nagpadali pa rin sa kanya at nabigla, kaya't nanatili siya sa anino at nagmamasid ng mabuti. Sa wakas, sa ilalim ng patuloy na pag-atake ng Badaw Gen, nalaman niyang si Han Sanchen ay may isa sa mga pinakanakamamatay na kahinaan,
kahit na ang kanyang Badao-gen ay labis na nangingibabaw, at ang mga galaw na ginawa ni Pangu Palakol ay hindi matatalo. Ang kahinaang ito ang nagpapaniwala sa kanya na ang buhay ni Aaron ay papatayin ng isang suntok. Sa isang dagandong, tumakas si Aoshi kasama ang Water God Halberd. Aoshi, tuso talaga ang matanda mo. Nang makita ito, hindi napigilan ni Lu Wuzhen na mapabuntong hininga na ang tunay na Diyos ay karapat-dapat na maging tunay na Diyos. Ang mahinang ngiti ni Aaron ay nahuli ng matanda. Nakahanap din ang Aaron ng ibang liwanag at anino sa anino. Nagulat siya, ngunit alam niyang walang paraan upang itago. Binuksan lang niya ang buong katawan niya, at biglang bumukas ang gintong liwanag at masamang espiritu. Kahit na alam mo ang acupoint ng buhay ko, hihilahin kita sa likod kapag ako ay namatay, halika na sa dagandong ng galit. Halos sabay na sumuko si Badao sa pagtatanggol at itinaas ang kanyang palakol para umatake imbes na ipagtanggol, nabasag ng halberd ang langit, at lupa. Pangu Giant Axe Boom! Boom! Biglang tumama ang itim na anino sa Aaron, at ang halberd ng Water God ay ipinasok sa dibdib ni Aaron, at ang malaking palakol ni Aaron ay lumilipad din sa harap ng Aoshito. Tagumpay o pagkatalo ang napagdesisyonan. Naiinis si Aoshi sa pag-uuyam na hinailan niya ang kanyang mga labi at tumingin kay Aaron na parang patay na tao, paano ang 8 tunay na katawan? Sa harap ko, mga nunal lang sila. Papatayin ka ng isang halberd. Natigilan ang mga mata ni Aaron, at bahagyang natigilan ang kanyang ekspresyon. May bahid ng pag-aatubili, dahan-dahan siyang tumingin sa Water God Halberd na ipinasok sa kanyang dibdib. Ang ulo ng halberd ay tuluyan nang nawala sa kanyang dibdib. Mabagal ba ito? Walang magawa si Aaron sa kanyang puso. Kung ito ay mas mabilis, ito ay magiging isang malaking pagputol ng palakol sa ulo ni Aoshi, ngunit walang kung sa mundong ito. Nararamdaman ang sakit na nagmumula sa kanyang puso, alam ni Aaron na ang lahat ng kanyang mga plano ay tila lumipas na, at may mga bagay na hindi makukumpleto pagkatapos ng lahat, mamamatay ka ba? Mapait ang bibig ni Aaron. Hindi siya natatakot sa kamatayan, ngunit ano ang dapat gawin ni na Ivory at Han Nayan kapag siya ay patay na? Ayaw niyang mamatay. Halos sa oras na ito, 8 totoong katawan ang biglang gininto ang liwanag Big Flash, isa pang kakaibang nangyari. Ano yon? Ang kalikasan ay ang mahiwagang gininto ang katawan na nakuha ng Aaron. Habang ang 4 na gintong ilaw ay kumikislap sa Aaron, ang gininto ang liwanag ng Aaron ay lalong naging maunlad. 4 na sirang figure, matatakot ako sa iyo. Buksan mo ito para sa akin. Sa dagat ng mga dagwang bituin, sa gitna ng mga anino, umungal si Aoshi. Biglang sumilay ang isang mahabang itim na patpat mula sa kanyang kamay. Nang iwinagayway niya ito, ang mahabang ang itim na patpat ay biglang umatake ng may napakalaking enerhiya. Sa dagat ng mga dagwang bituin, lahat ng uri ng mga anino ay biglang sumayaw sa patpat, at ang pag-atake ay naging malaki sa isang iglap. Hindi sapat ang 4 na anino. Paano kung 8? Si Aaron ay nagbigay ng isang mabangis na ngiti. 4 na kaluluwa ng hilagang underworld, isang pagbabago 2, 2 pagbabago sa 4, 4 na pagbabago sa 8, bukas. Boom! 8 gintong liwanag biglang malaking flash, 8 katawan ang biglang tumayo, hindi pangkaraniwang kapangyarihan. Ano? Lumaki ang mga mag-aaral ni Lu Wuzhen at labis siyang nagulat. Hindi ba totoo na ang 4 na espiritu ng hanay ng hilagang underworld ay maaari lamang gawing 4 na espiritu ayon sa katawan, at sa wakas ay maging 4 na tunay na katawan? Paano? Paano magkakaroon ng 8 ang karamihan sa ibaba ay natigilan lahat, at marami pa nga ang tumalon? Oo, ang tunay na may-ari ng 4 na soul formation ng hilagang underworld, ang ginto ng pamilya Lu ay 4 na paraan lang. Paano Aaron? Ang mga tao ay nag-uusap, si Lu Ruoxian ay magugulat din sa mga mata ng tunay na may-ari ng ang 4 na kaluluwa ng hilagang underworld, si Lu Ruoxian. Hindi mo sasabihin sa akin na tinuruan mo pa siya ng paraan para magkatawang tao ang 8 tunay na katawan. Nang sabihin niya ito, halatang labis na hindi nasisiyahan si Lu Ruoxian. Pagkatapos ng lahat, ang 4 na espiritu ng hilagang underworld ay talagang isa sa mga nangungunang kasanayan ng pamilyang Lu. Hindi lahat ng miyembro ng pamilyang Lu ay kwalipikadong matuto sa kanila. Si Lu Ruoxian, na isa sa mga ganap na kayamanan ng pamilya Lu at walang talento, ay pinapabore ng kanyang mga matatanda at walang pagkakataong matuto.
Si Luroakshan ay nag-iisip tungkol dito. Nakiusap siya kay Luroakshan na turuan siya ng maraming beses, ngunit sa bawat pagkakataon ay tinatanggihan siya. Bilang resulta, si Luroakshan ay hindi lamang nagturo sa iba, ngunit nagpakalat din ito ng walang pag-aalinlangan. Ang mukha ni Luroakshan ay malamig, at ang kanyang mga mata ay hindi kailanman umalis sa pigirenihan. Siya cheered, sa tingin mo maaari akong maging 8 tunay na katawan. Ang mga salitang ito ay, Luroakshan kaagad ng isang leng, ang buong tao ay pinalaki ang maliit na bukas na bibig, hindi mo gagawin. Bagamat hindi nagsalita si Luroakshan, halatang hindi niya ito itinanggi. Sa pagkakataong ito, halos mahati ang puso ni Luroakshan. Ibig sabihin, ang peak state ng Four Soul Formation ng Northern Underworld ay hindi itinuro ni Luroakshan, kundi ni Aaron mismo. Paano naman yun? Noong 4 na taong gulang ka, sinimulan mong matutunan ang 4 na hanay ng mga kaluluwa ng hilagang underworld, at hindi mo kailanman nalampasan ang 8 pagkakatawang tao na sabik pa rin si Luroakshan. Kahit na hindi nasisiyahan si Luroakshan sa kanyang kwalipikasyon na pag-aralan ang 4 na hanay ng mga kaluluwa ng hilagang underworld, dapat aminin ni Luroakshan na ang talento ni Luroakshan ang talagang pinakamagaling sa pamilyang Lo, at hindi mas mababa sa kanyang sariling pag-iral. Ngunit hindi pa niya naabot ang taas ng kanyang paglilinang sa kalahati ng kanyang buhay. Paano ito makakamit ng Aaron? Gaano mo na siya katagal tinuruan? 3 araw. Bumalik ang malamig na mukha ni Luroakshan. Hindi lang labis na nagulat si Luroakshan, sa katunayan, ang puso ni Luroakshan ay nabigla din, kaya sinagot niya ang tanong ni Luroakshan ng napakapangit na mukha. Ilang araw lang ang inabot ng Aaron para pag-aralan ang Four Soul Formation ng Northern Underworld, ngunit makakamit niya ang kanyang pangarap na hindi pa niya nakakamit. Sa sobrang talino niya ay nabugbog siya sa mukha. Gayunpaman, kung gaano kasakit ang kanyang mukha, kung gaano siya nagulat sa mga natamo at talento ng Aaron. Ano ang pinanggalingan ng taong ito? Ito ay pangopalakol, ito ang totem na bantay ng 4 na Diyos at mga hayop. Ito ay ang pag-atake at pagtatanggol ng apoy at isang kuryente. Ito ay ang kakaibang gininto ang ilaw upang protektahan ang katawan, at ang dugo ay maaari ring sumakit, mga tao. Ngayon, ito ay isang espesyal na 3 araw upang pinuhin ang 4 na hanay ng mga kaluluwa ng Northern Underworld sa sukdulan na sinasabi nila na siya ay basura, at hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Boom! Sa gitna ng kalangitan, 8 tunay na katawan ang umuungal laban sa natitirang anino ng libu-libong patpat sa dagat ng mga bituin. Sa pagtingin sa malayo, nakita ko ang hindi mabilang na mga anino na dumadaloy sa 8 tunay na Diyos. Sa gitna, hindi mabilang na mahahabang patpat ang tumama sa tunay na katawan, habang ang 8 totoong katawan na gintong palakol ay tumawid. Sa 8 makalangit na sunog na gulong ng buwan at 10,000 higanteng palakol na nakasabit sa itaas, nakaharap sa hindi mabilang na mga anino, mas nakakabaliw ang pumatay. Mahirap magpasya kung ang hindi mabilang na natitirang mga anino ay makakasakit sa 8 tunay na katawan o pumutol sa mga natitirang anino sa magulong daloy ng 8 tunay na katawan. What about Badaw? Aaron, I know your life acupoint. Sa anino, biglang uminom si Aoshi na may malamig na boses. Ang kanyang tunay na katawan ay nahaluan sa hindi mabilang na anino sa mahabang panahon. Nais niyang bigyan ng isang nakamamatay na suntok si Aaron, ngunit ang biglaang pagkakatawang tao ni Aaron ni Badaw ay nagpadali pa rin sa kanya at nabigla, kaya't nanatili siya sa anino at nagmamasid ng mabuti. Sa wakas, sa ilalim ng patuloy na pag-atake ng Badaw Gen, nalaman niyang si Han Sanchen ay may isa sa mga pinaka-nakamamatay na kahinaan, kahit na ang kanyang Badaw Gen ay labis na nangingibabaw, at ang mga galaw na ginawa ni Pangopalakol ay hindi matatalo. Ang kahinaang ito ang nagpapaniwala sa kanya na ang buhay ni Aaron ay papatayin ng isang suntok. Sa isang dagandong, tumakas si Aoshi kasama ang Water God Halberd. Aoshi, tuso talaga ang matanda mo. Nang makita ito, hindi napigilan ni Lu Wuzhen na mapabuntong hininga na ang tunay na Diyos ay karapat-dapat na maging tunay na Diyos. Ang mahinang ngiti ni Aaron ay nahuli ng matanda. Nakahanap din ang Aaron ng ibang liwanag at anino sa anino. Nagulat siya, ngunit alam niyang walang paraan upang itago. Binuksan lang niya ang buong katawan niya, at biglang bumukas ang gintong liwanag at masamang espiritu. Kahit na alam mo ang acupoint ng buhay ko, hihilahin kita sa likod kapag ako ay namatay,
Halika na sa dagandong ng galit. Halos sabay na sumuko si Badaw sa pagtatanggol at itinaas ang kanyang palakol para umatake imbes na ipagtanggol, nabasag ng halberd ang langit at lupa. Pango giant axe boom, boom. Biglang tumama ang itim na anino sa Aaron, at ang halberd ng water god ay ipinasok sa dibdib ni Aaron, at ang malaking palakol ni Aaron ay lumilipad din sa harap ng Aoshito. Tagumpay o pagkatalo ang napagdesisyonan. Naiinis si Aoshi sa pag-uuyam na hinailan niya ang kanyang mga labi at tumingin kay Aaron na parang patay na tao, paano ang 8 tunay na katawan? Sa harap ko, mga nunal lang sila. Papatayin ka ng isang halberd. Natigilan ang mga mata ni Aaron, at bahagyang natigilan ang kanyang ekspresyon. May bahid ng pag-aatubili, dahan-dahan siyang tumingin sa water god halberd na ipinasok sa kanyang dibdib. Ang ulo ng halberd ay tuluyan nang nawala sa kanyang dibdib. Mabagal ba ito? Walang magawa si Aaron sa kanyang puso. Kung ito ay mas mabilis, ito ay magiging isang malaking pagputol ng palakol sa ulo ni Aoshi, ngunit walang kung sa mundong ito. Nararamdaman ang sakit na nagmumula sa kanyang puso, alam ni Aaron na ang lahat ng kanyang mga plano ay tila lumipas na, at may mga bagay na hindi makukumpleto pagkatapos ng lahat, mamamatay ka ba? Mapait ang bibig ni Aaron. Hindi siya natatakot sa kamatayan, ngunit ano ang dapat gawin ni na Ivory at Han Nayan kapag siya ay patay na? Ayaw niyang mamatay. Halos sa oras na ito, 8 totoong katawan ang biglang gininto ang liwanag Big Flash, isa pang kakaibang nangyari. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.